Shalom po, mga kapatid. Pwede po ninyong i-share kung gusto po ninyo. Pero kung hindi, okay lang. Hindi naman po ako namimilit, mga kapatid. So, yan. Kailangan ko lang po ng 20 at least para makapagsimula na po ako. Yun po yung mga groups na ginawa ko po. Yan sila. Restricted po talaga ako eh. Sayang. Sayang. Aawit ko lang ng konti, makaka-copyright na. Ay, naku po. Ano ba yan? Ayan. Groups. Seventeen. Oh, tatlo pa po. 17 pa lang po eh. Tatlo pa. Actually, may hinihintay po ako na bisita po namin. Kaya lang habang wala, sayang yung opportunity. Sana meron na. 17. Ang buhay ng Kristiyano ay mahirap ang buhay. Sabi, hindi naman mahirap ang buhay. Mahirap mamuhay. Yan. Mahirap isa pamuhay. Kasi paano mo naman isa sa pamuhay ang word of God po, ne? Tao ka lang, makasalanan ka. Wala kang kaalam-alam sa Diyos. Tapos ngayong naligtas ka, mamumuhay ka sa pamamagitan ng pananampalataya. Paano ko nga naman mabubuhay ng pananampalataya, ne? Oo, di ba, kapatid ko? Talagang mahirap. Hindi pa siya madali. Kasi akala natin ligtas lang. O, tama na yun, ligtas na po tayo, kapatid. Mag-evangelize na po tayo. Magsimba ka lang, basta magsimba ka lang. Okay na yun, mamimaintain mo na yung hindi naman kabanal. Kaligtasan mo, sabihin nila, ne? Hindi pala enough yun. Hindi pala sapat yun. Magsimba lang. Kasi tinan mo, yung ibang pamilya ng mga kapatid, nasisira. Bakit po? Yan, dahil sa kababawan sa pananampalataya. 17 pa lang. Yan lang kaya madadagdagan to ng 3. Lord, 3 pa. Kung sino man po sila, mga special na 3. Natutulog na po yata sila eh. 8, 9, 10. 10 o'clock na sa Pilipinas eh.
Ayun, 21. Praise the Lord. Ayan, pwede na po. Actually, pang 21 po ako dun dahil binubuksan ko yung isa. So, okay po. Purihin po ang Diyos sa mga buhay po ninyo, mga mahal ko pong mga kapatid na tinawag ng Diyos sa loob ng mga 20 kapatid dyan, mga Kristiyano. So, special kayo. Hallelujah na eh. Napaka-special po ninyo. Manalay nga po tayo para sa inyo lang. Aming Ama, pagpalain nyo nga po itong 20 Panginoon ko na unang manonood, Ama ko, at makikinig po na inyo pong banal na salita. Ama ko, pagpalain po ninyo sila at dalahin ko po, Ama ko, na mangusap po kayo sa kanila, Panginoon. Please, Lord, para naman po may mga kasama po ako dyan na lumalago sa pananampalataya at magiging pagpapala, Panginoon, sa kanyang bahay, sa kanyang mga kapitbahay, yan. Sa kanyang mga kaibigan, yan. Sa kanilang mga trabaho, kahit saan po sila mapunta, Panginoon ko, ayan, maging pagpapala po sila, mga ko. Kasi magmamature na po sila, yan. Hindi na po sila bonjing, hindi na po sila mga bata sa pananampalataya, ano po. Kaya dalayan ko po, Lord, na pagpalain po ninyo sila, Ama ko, at maging pagpapala sa buong Pilipinas, Ama ko. Maraming pong salamat. In Jesus Christ's mighty name, I pray and we pray. Amen and amen. Ngayon, mga mahal ko pong kapatid, ang tanong ko po sa inyo, siyempre, nauuna sa pagtatanong, para naman may prepare ninyo, may handa ninyo yung spiritual life ninyo. So, mula po nung nalaman ninyo yung dalawang ebanghelyo ng salita ng Diyos, kumusta po ang inyong maturity o yung theology? Yan. Siyempre, may mga theology po kayo, ano eh? Siyempre, may kanya-kanya tayong theology. Kasi ito naman, bago maligtas yung isang hindi mananampalataya, nag-iipon muna yan ng mga teolohiya niya. Siyempre, ito, si Muhammad, ito si Allah, ito si, yung ba mong religion? Itong Taoism o Judaism, mga ganyan. Or Shintoism, yung mga ganyan. May mga kanya-kanyang theology, di ba? So, ngayon, syempre, pinag-aalaman nila. Bakit tayo naghahanap ng mga relihiyon, di ba? Alam niyo po bang ibig sabihin po ng relihiyon? Yan, sige, punta muna po tayo sa pundasyon. Syempre, alam ko po yan, kapatid ko, kasi hindi ko alam yan, hindi ko may tuturo. Tama po? So, ano po bang relihiyon? Bakit po ba tayo nagsisimba? Kasi po sa pananampalataya, hindi daan sa kaligtasan ang simbahan. Tama po? Tama? Ibig sabihin, ang kaligtasan hindi mo makikita sa simbahan. Kasi nga po, ang kaligtasan nasa labas. Kasi ang kaligtasan, hindi pwedeng ituro sa loob ng simbahan kasi mga anak ka na ng Diyos. Kaya hindi mo pwedeng paghaluin ang hindi mananampalataya at mananampalataya sa simbahan. Kaya maling-mali yung mga, mali talaga eh. Talagang ang daming mali, kapatid ko. Sorry kung lagi kong tinitira yung mga yan. Kasi nga, marami talagang mali. Kasi nga, one gospel lang. Yan. Pag sinabing one gospel, talagang magulo. Paano ko nga naman lalago sa pananampalataya kung puro ligtas ka lang? Tama po? Tapos may mga pastor pa nagsasabi, inaabuso natin ang grasya, kapatid. Inaabuso natin yung biyaya, kapatid ko. Kumusta naman tayo sa pananampalataya? Kahit anong pakituro-turo pa ng mga tagapagturo po natin sa pananampalataya, walang kwenta kasi nga po, walang maturity. Wala talagang pundasyon. Tama po? Wala talagang pundasyon. Kaya hindi mo pwedeng pagsamahin ang hindi mananampalataya at mananampalataya sa simbahan. Nakikita niyo po ba yun sa Facebook, YouTube? Yung mga pinopost ng mga kapatid natin sa ibang bansa? Yun, sa India. Sa ibang bansa. May mga pastor na nagyaya sila ng, ito namang mga, ano bang tawag dito? Yung mga nagwe-welcome, mga ushers, ganyan. Ako, wini-welcome kuno nila mga bagong bisita kuno. Nilagay ba naman sa harapan, malapit sa pastor? Pinaupo sa harapan, kapatid. Doon sa India yata yun. Kung hindi man sa India, at least dyan sa bandang Mexico, ganyan. Inanyayahan yung palakad-lakad doon sa labas ng simbahan. Palakad-lakad, patingin-tingin din sa simbahan. Ito namang dalawang usher, kinausap siya. Palakad-lakad ka dyan, kapatid. Gusto mo bang magsimba? Gusto mo bang pumasok sa simbahan? Pumasok, kapatid. Ang ginawa naman nitong dalawa, syempre wala silang kaalam-alam nga, one gospel nga eh. Pinapunta siya sa harapan. Ngayon naman, sa halos kalagitnaan ng sermon, itong si pastor nag-i-enjoy. Nag-i-enjoy po siya eh. Ngayon, itong inibitahan nila, pambira ginanon yung damit niya, nilabas yung kutsilyo, napakahaba, kapatid.
Napakahabang kutsilyo. Tapos papatayin niya sana yung pastor, kapatid ko. Buti na lang, buhay ang Holy Spirit doon. Buhay ang banal na Spirit doon, kapatid. Nangisay yung hindi mananampalataya. Yung papatay sana doon sa pastor. Laki ng kutsilyo, kapatid ko Yan, pag tinusok sa katawan ng pastor, labas yung dulo ng kutsilyo doon sa likod niya. Patay yung pastor sana doon. Buti na lang, kapatid, at buhay ang banal na Espiritu. Pwede bang mamatay ang banal na Espiritu sa simbahan? Oo, kapatid. Paano namamatay ang banal na Espiritu sa simbahan? Hindi nagmamanifest ang Holy Spirit. Kaya patay yung simbahan na yun. Kapag patay ang simbahan, patay ang banal na Espiritu. Hindi naman totally patay ang banal na Espiritu Wala. Hindi nangungusap, hindi kumikilos ang banal na Espiritu sa simbahan. Kaya ang simbahan na yun, patay. Yan. Kaya dry. Parang pag pumunta ka, parang nasa sementeryo. O, totoo. Parang nasa sementeryo. Bakit? Pag pumunta ka kasi ng sementeryo, puro kalungkutan dun Wala, ang madidiscern mo lang. Kalungkutan, takot, ganyan, kaba. Sige, pumunta ka sa simbahan mo, kapatid. Kung gano'n ang nararamdaman mo, para ka nang pumasok sa sementeryo. Gano'n talaga, mahal kong kapatid. Masasakit Masasakit yung mga sinasabi ko po gano'n talaga. Patay nga ang Holy Spirit po Hindi nga kumikilos Buti na lang itong pastor. Ay, nako. Hallelujah talaga. Nung nakita ko yon, actually, nakita ko yun, college pa lang ako Napanood ko sa YouTube College. Ilang taon pa ako noon. Nasa 16 to 21. Ito, tagal-tagal na ng yun. Ng movie na yun. O ng video na yun. Nakita ko nga sa Facebook minsan Nilabas niyo, laking kutsilyo, kapatid. Buti na lang, nangisay. Nangisay yung tao na yun. Yun, ito namang kuno ng mga kapatid, naglilihans naman kuno sila. Yan, lihan sila. Ito naman tao, nangingisay na ganyan. Bakit ko sinabing kuno? Kasi nga, mga blinded yung mga kapatid na yun Blinded na nga sila nung tinawag sila ng Panginoon sa Kristo. O ngayon, natanggal yung blindfolds nila. So, naligtas na sila. Tama? O ngayon, sa simbahan, blinded pa rin sila. Kasi nga, bakit? One gospel nga lang. Hindi sila natututo kasi yung pastor hindi nagtuturo ng kabanalan, hindi nagtuturo ng katwiran, hindi nagtuturo ng maturity, ng pagiging ganap at sakdal. Kaya blinded. Blinded sila, kapatid ko. Tama po? Walang maturity. Walang paglagong spiritual. Yan po yung tinasabi ko po, kapatid ko. Magbigay pa po ako sa halimbawa din. Dyan sa Amerika, isa sa mga tinuturo nitong mga pastor din na ito, gustong-gusto pa nilang sinasabi na akala nila, ganito, ganyan. Sige, ito, sasabihin ko po sa inyo na mali. Nagkaroon sila ng Bible study, mahal kong kapatid. May Bible study. Assuming yung 38 na yon siguro, ang laman niya, sabihin na natin 6. Okay, 6 na bala. Laking bala ng kapatid ko. 38, halimbawa lang po kasi hindi ko alam kung anong ginamit po Ngayon, meron namang 6 din na nagkaroon ng prayer meeting. Prayer meeting po, kapatid. Niyaya itong taong ito, non-believer, niyaya sa doon sa prayer meeting. Niyaya po, kapatid. Kasi nga, one gospel lang, yun na naman, nakakatakot Sige, invite ka lang ng mga hindi mananampalataya, pati satanis din, invite mo na. Ikaw naman, pastor, akala mo, ano yung titong taong ito, nagpalayhans ka naman sa kanya, ayan, demonize ka tuloy. Kaya mag-ingat po tayo sa mga iniimbitahan nating mga ibang lahi, kapatid ko. Yung mga Amerikanong ganyan. Walang kwenta yan, mga yan, kapatid. Oo, walang kwenta yung mga yan. Kaya mga Pilipino, kapatid ko, mas anointed ka pa sa mga yan bakit? Sige, sinong mas godly sa inyong dalawa? Sige nga, siya o ikaw? Ikaw, kapatid ko. Ikaw. Alam mo, ang pinaka-godly lang talaga sa mundong ito? Israelita. Mga kapatid nating Israelita at mga Pilipino. Ikaw, kapatid. Galit ba ako sa'yo? Hindi. Pinagmamalaki nga kita Tinataas ko nga yung moral mo Ikaw, ang mas anointed kaysa sa mga ibang mga lahi na yan. Tapos nagtatawag kayo ng mga ibang lahi. Kala mo, galing-galing nila. Hindi po. Punta kayo sa bahay nila, kapatid, kung paano sila kadugyot. Yan. Dugyot yung mga yan. Yung mga banlahi na yung mga yan. Mga dugyot ang mga yan, kapatid ko. Wala. Ewan ko ba ganyan talaga. Pilipino, gaya-gaya. Kasi hindi na nakikinig sa inyo, mga kapatid. Kasi one gospel lang din. One gospel lang din ang tinuturo ng mga yun Mga one gospel lang din po Tanungin mo sila. Tanungin mo sa kanila, kapatid ko, yung mga puti na yan, tanungin mo, hey brother, what is the foundation of faith?
Yun lang ang tanungin mo. What is the foundation of faith? Do you know the foundation of faith, brother? Hello, Brother Jesse. Hello. Yeah, Brother Jesse. Tanungin niyo po sila. Hey kapatid, ano ang pundasyon ng pananampalataya? Hindi nila masasagot yun. Ang sasagot nila, death and burial and resurrection. Hindi po yun ang sagot. Anong pundasyon ng pananampalataya? Ang Panginoon si Kristo. Hindi rin. Inamatay na nga siya sa krus. Para siya magiging pundasyon ng pananampalataya mo? Sige nga. Para mabuo ang pundasyon ng pananampalataya mo, dapat merong maitanim sa puso mo. Tama? May dapat maitanim. Ang pundasyon ng pananampalataya mo na yon na maitatanim sa puso mo, yun ang pundasyon mo. Ang tanong, ano yon? Death and burial and resurrection, hindi naman kaligtasan yun yung kapatid ko eh. Patunay lang yun na ang Panginoon si Kristo namatay at muling nabuhay. Naipako sa krus, nailibing. Nabuhay siyang muli. Sige nga, paano ka maliligtas doon? I-proof lang naman yon. Patunay lang yun kapatid. Tatanungin kita, sino ang naglinis sa'yo sa iyong mga kasalanan? Tinan mo, iba yung sagot mo. Ibang sagot mo kasi nga hindi death and burial and resurrection. Kasi yon, hindi yun ang naglinis sa kasalanan mo. Sino ang naglinis sa kasalanan mo, kapatid ko? Ano ang naglinis sa kasalanan mo? Sige, ano? Sige, kapatid ko, sabihin mo. Sige na, sabihin mo. Di ba? Hindi death and burial and resurrection. Yan ang sinasabi ko, mahal kong kapatid. Masyado kayong naudyok ng mga tagapagturo na yan. Kasi nga mga tamad tayo, tama po. Mga tamad po tayo. Aminin man po natin o hindi, mga tamad po tayo. Ay, kailan kaya? Wala eh, wala po talaga. Kasi naka-prophecy na po yan. Naka-prophecy na po. Tinan ko nga doon sa Tagalog noon. Sa Mateo, layo sinasabi kasi yun talaga eh. Kaya nga nakakatakot eh. Mag-aral ka na sa Mateo, mag-aral ka na sa Lucas, mag-aral ka na sa Marcos, mag-aral ka na sa Juan, ng Kingdom of God, okay lang yan. Pero ang pinakagusto ko dito kapatid, na huling nakasulat, ayun, Mateo, Kabanata 24, versikulo 14. Yun po talaga. Kaya nga nakakatakot po eh. Kasi wala na pong nagtuturo. Wala na pong nagtuturo ng kabanalan. At saka wala talaga. Wala po talaga nagtuturo ng kabanalan. Ni-research ko po yung seminary sa mga Christian, mga born again kuno, mga ganyan. Mga, John Wesley, mga ganyan, 218 years ago. Akala ko 1,000 taon na, hindi pala eh. 200 years ago pa lang pala yung seminary na yan, mga kapatid ko. Pinicturean ko nga po eh. 218 years. The seminary around the world was started 218 years ago. Yan. Kaya pala walang natuturo. Sa loob ng 218 years ito, may pinanganak si Dr. Miles Monroe. Ang tanong, gaano ba lumawak ang kanyang turo? Nung namatay na siya, wala nang nagtuturo kapatid. Kasi po ang pagtuturo, anointing. Kaya nga itong mga pastor sanang ito, mga pastor po natin na mga yan, dapat sana anointed sila ng Kingdom of God eh. Kasi mga pastors po sila na I have called apostles, prophets, yan. Nagtawag po ako ng mga apostol, ng mga propeta, ng mga ebanghelista, ng mga pastor at mga guro. Para sa for the perfecting of the church. Sabi niya, in light, yata. For the perfecting of the church, sabi niya. Para daw po maging perfecto ang kanyang simbahan. Sarap no? Sarap pakinggan talaga eh. Para maging perfecto daw ang kanyang simbahan. Simbahan ka po ba ng Diyos? Opo kapatid na Brother James. Dapat perfecto ko sana eh. Yung perfecto na yung kapatid ko, ganap. O kaya sakdal, yan. Yun pong ibig sabihin nun. Kaya lang po, itong mga pastor natin, ewan kung anong anointing meron sila eh.
Hindi natin talaga alam kung anong klaseng anointing meron po sila, mahal kong kapatid. Ne? Yung iba, ginagawa na lang po nilang negosyo. Opo. Kaya yan, yung mga pastor natin, nagne-negosyo na. Negosyo, kinukuha yung tithes na offerings yung iba. Tama po? Kasi dinami-dami ba namang anak? Wala siyang magagawa kundi magturo ng tithes na offerings every Sunday. Kasi bakit? Para may pakain siya sa kanyang mga anak. Tapos kinausap pa ako ng isang pastor. Alam mo, Brother James, marami na akong pinag-pray. Yung iba nga, pumunta na ng ibang bansa. Kaya lang, sabi niya, nung pinag-pray ko, pumunta sila ng ibang bansa, nagbibigay pa naman ng una Brother James sabi niya. Kaya lang, nung tumagal na, wala na. Sasagutin ko sana siya nung kinausap niya ako Kaya lang, kayo na lang po ang sasabihan ko. Sabihin ko na lang yung sasabihin ko sa kanya, supposed to be. Sabihin ko sanang ganito kasi naman pastor, wala naman silang pundasyon talaga Yun talaga yung sagot Kasi kapag tinuruan mo ang anak mo sa pananampalataya hanggang tumanda yan, pagpapalain ka niya. Pagpapalain ka niya. Kasi wala naman ng ibang susuporta sa'yo, pastor, kundi yung mga tinuruan mo, tama po? Kaya lang, problema, dahil nga sa kulang sa maturity, kulang sa pagiging ganap at sakdal, ayun, hinahayaan ka lang. Ako hindi naman ako nangako, mahal kong kapatid. Hindi naman pa ako nangako sa pastor ko dati. Pero within me, nangako po ako nun. Lord, sabi ko, pagpapalain ko itong pastor ko pagdating ng araw. Kaya lang, hindi po niya ako nahintay. Yun, nag-abroad. Pero nagawa ko po yung pangako ko sa kanya. Tama, kapatid ko. Anong ginawa mo, Brother James? Sabihin mo nga. Inipon ko po yung first fruits ko ng 3 taon yata. Hindi ako nagkakamali. 3 taon po, first fruits. Malaki yata yung Brother James. Ilan ba yung sahod mo dyan sa Canada? Mag-isip na po kayo, kapatid. Ne? Yun. Inipon ko po yun. First fruits, kapatid ko. Saan sa Pilipinas makakapaghanap ka ng isang kapatid na nagbibigay ng unang first fruits? Yan. Sino po sa inyo? Kaya bago ka magturo, dapat yung mga tinuturo mo, ginagawa mo, sabi nga di ba? Tithes and offerings lang kayo, kapatid. Ito, ako, first fruits. Di pa ako nagmamalagi kasi nga, sumunod ako sa sinasabi ng banal na aklat. Di sumunod ka rin. Di ba? Itong Brother James ito, nagmamayabang yata. Ito naman ang sagot ko, kapatid. Kung nagmamayabang ako, gayahin mo ako. Ne? Gayahin mo ako. Pero hindi mo ako kayang gayahin, manahimik ka na lang. Natutunan ko po yun dun kay... Hindi po galing sa akin yan. Galing po yan kay Kuya Beng. Yung teacher ko po sa plumbing nung sa Saudi Arabia. Kasi po kasi Katoliko. Pag magturo, kala mo pare. Opo. Nagturo siya para kala mo pare. Kaya lang yun. Pinagsasabihan ko siya kahit matanda siya. Kasi meron siyang... kabit, kapatid ko, meron siyang kabit. Yan. Pero kahit na ganito ang buhay ko, James, sabi niya ganyan, at least di ko pinababayaan yung asawa at mga anak ko sa Pilipinas, kahit na ganito yung buhay ko, sabi niya. Pero pag nagsalita, kala mo pare. Yun yung sinabi niya sa akin. Marami na inggit sa akin dyan, Brother James. James, sabi niya Marami na inggit sa akin, sabi niya. Pero alam mo, sinasabi ko sila, ganito. Kayong mga nainggit, sabi niya ganyan. Kung nainggit kayo, gayahin niyo ako. Sabi niya po. Pero hindi niya ako kayang gayahin, sabi niya, manahimik kayo, sabi niya. Yun din naman po. Nabibigyan lang naman po ako ng example, kapatid ko. So, natupad po yung pangarap ko sa pastor ko po noon. So, sa loob ng 3 taon, naipon ko yung first fruits. Tapos, yung kinausap ko itong pastor na ito. Hindi na po yun ang pastor ko, ibang pastor na po. Sino man yung pastor doon, syempre, doon ko na po binigay. Yan. Nung pumunta pa ako sa Pilipinas noong 2018, kinausap ko yon. First time kong kinausap yun kasi hindi ko kilala yung pastor na yon. Kasi yun ang pumalit kay pastor po namin. Supposed to be, yung blessing na yun sa pastor ko, tama po? Umalis na po siya. Ngayon, itong bagong pastor na ito, nandoon, 2018 na nakausap ko po siya. Yan, naging maganda lang po yung conversation namin. So, sinabi ko sa kanya, pastor, sabi ko, maghintay lang po kayo ng konti. Sabi kong ganyan. Pero wala siyang kaalam-alam noon. So, yun, nag-ipon po ako ng first fruits. First ko talaga. Sa 3 taon, inipon ko po yun. Tapos pinadala ko sa kanya. Nagulat siya. Pastor, ito na po. Para saan ito? Sabi niya ganyan. Para po sa sasakyan, pastor.
Bibili po tayo ng bago para sa inyo po. Sa inyo po hindi po sa simbahan kako. Kasi nung nangako po kasi ako sa Panginoon si Kristo para sa pastor ko, sa kanya talaga yon, hindi para sa simbahan. Yun po talaga. Talagang pinagsikapan ko po yun. Kaya lang sabi ko naman sa pastor na ito, sabi ko, pastor, wag ka munang bibili ha, sabi ko. Maghintay ka pa po ng 2 taon, sabi ko ganyan. Ito naman pastor na ito, tigas ng ulo kapatid. Bumili ka agad? Bumili siya, ay nahirapan ako nun. Pabihira. Lord, sabi ko, eto na, para akong nalagyan ng kadena, mahal kong kapatid. By force na ako niyan. Oh, pati yung tithes ko yun, nabibigay ko na nun. Yan, nabigay ko po yung tithes ko, lahat-lahat. Sa awa ng Diyos, by God's glory, natapos po. Kaya lang, naghirap po ako dun. Naghirap talaga ako. Pinahirapan talaga ako ng pastor na yun. Nahirapan talaga ako nun, kapatid ko. Ay, grabe. Ang hirap talaga. Ayun, nung natapos na po yung pangako ko po sa aking pong pastor, sinabi ko po doon sa pastor na, pastor, magpapaalam na po ako sa inyo. Kinausap ko nga po yung pastor ko po. Yun yung huling pakikipag-usap ko sa pastor ko noon. Yung pastor ko po talaga, ni-message ko po siya sa messenger. Pastor, sabi ko, natupad na po yung pangako ko sa inyo. Ganito, ganyan, ganyan. So, tapos kinausap ko yung pastor na yun. Yung pastor na yun, ayaw niya akong i-release eh. Ayaw niya. Hindi ko naman siya pastor talaga, kapatid ko eh. Hindi ko naman pastor yun. Ang pastor ko yun. Kaya lang pinagpala ko yung pastor na ito kasi nga siya yung parang kapalit ng pastor ko. So, yun po, pinagpala ko po siya. Natupad ko po yung pangarap ko, kapatid. O yun, praise the Lord. For God's glory. Amen, amen po. Ang tinutukoy ko po, itong mga pastor na may mga mananampalataya na nag-abroad. Tama po? Yan. Ibig sabihin, kahit na ipag-pray mo man o hindi yan mga yan, pastor, yung mga nasa kapatid dyan sa ibang bansa, yung mga pinag-pray po ninyo, pag-pray lang ninyo. Pero huwag nyo silang kakausapin. Huwag nyo silang kakausapin. Bakit, Brother James? Ba't bawal silang kausapin? Hayaan mo silang lumapit sa inyo, pero huwag kang lumapit sa kanya. Kasi pag lumapit ka sa kanya, kapatid, alam na, pera na naman ito. Pag nag-text ka, every time na mag-text ka sa kanya, pag nauuna ka, pera na naman ito. Ganun ang isipin ng mga yan. Eh, kung hayaan mo silang lumapit, kapatid, ay pastor, hayaan mo silang mag-text. Halimbawa, umabot ng 5 taon, di mag-text ka ng 5 taon. Pagkatapos ng 5 taon, pastor, kamusta naman? Kamusta naman dyan? O sabihin mo, pero huwag mo naman sabihin na, ito, ganito pala, ganito pa rin, ganito pa rin, ganito pa rin. Ikaw naman, para ka naman namamalimos ka, pastor. Huwag naman pong ganon. Ipagmalaki naman, ito kapatid, kamusta ka na? Lumalago ang ministry. Ganito, ganyan. Yung mga, positive ang ibigay mo sa kanya. Ganon. Ay, naku, hindi para na umihingi naman ng pera. Mga ganun kapatid, hindi po. Maturity talaga eh. Kailangan talaga natin ng maturity eh. Yan ko, anong klaseng paano sila makipag-communicate sa mga mananampalataya kapatid ko. Ganun po. Ganun yun. Hayaan mo po sila na lumapit. Hindi yung ikaw yung lalapit kapatid. Nangungumusta lang naman, Brother James. Hayaan mo. Pinagpipray mo na nga siya. Kukumustahin mo pa. Sige nga, pastor. Pinagpipray mo na nga sila. Kukumustahin mo pa. Kasi pag kinumusta mo yung mga yan, ang nasa isip nila, pera. Ganun yung mga yan. Maniwala po kayo sa akin. Alam na alam niyo yun. Ugaling Pilipino yan eh. Ugaling Pilipino yan, kapatid. Kaya nga kailangan ng mga Pilipino talaga mabago. Naging mature sila. Parang utak nila hindi ganyan. Hindi sila ganyan mag-isip. Sige. Ganito ang gawin ninyo, sige, kung sakaling i-text mo sila, tuturuan kita ka, pastor, para alam po ninyo. Huwag mo silang kumustahin. Ganito ang gawin ninyo. Hello, kapatid. Lagi kitang pinapanalangin. Lagi kitang pinapanalangin, kapatid ko. Mag-ingat ka palagi dyan. Mahal na mahal ka ng Diyos. Yan, kapatid ko. Mahal kita. Mahal kita, kapatid ko. Sana ingatan mo ang sarili mo dyan. Yan. Kinumusta ko ba siya? Hindi. Anong sinasabihan mo? Yung nagbibigay ka ng pag-ibig sa kanya. Yan. Ganyan yan. Palitan natin. Hello, bro. Kumusta? Kumusta buhay dyan? Yung mayaman ka na, Ang sarap ng buhay mo dyan, kapatid. Wala na. Tao yan, Hindi mo maloloko yan, kapatid. Alam nila kung perang hanap mo sa kanila. Kaya kailangan din ng maturity po. Yun, nagbigay pa ako ng halimbawa.
Alam ko po na pinagpipray po ninyo sila. Pero huwag na po ninyo silang kumustahin. Kasi pinagpipray nyo na po eh. Hayaan mo silang lumapit. Ito, anak ko, nandito na naman. Oh. Nag-i-enjoy na naman. Oh. Oh, bakit anak ko? You wanna watch again? No, kiss na. Say hi to them. Say hi. Hi everyone. No. Oh. Say I love you. I love you in the name of the Lord Jesus Christ. Like that. That's the love of the Lord Jesus Christ. Oh yeah, I love you. Yan. Oh, you can go na, anak ko. Yeah, kiss mo na. Wait, Dad, are my eyes okay now? Yeah, your eyes is okay, but you're not allowed to watch movie, okay? Because after I finish this one, you can do it. Né? You can play a little bit. I love you. Ay, nako. Hindi niya mabilang kung ilang beses kong sinasabing mahal kita, anak ko. Kahit sa binata ko. Hindi niya bibilang yon. Kasi ang pag-ibig, napakahalaga sa isang pamilya, kapatid ko. Love covereth multitude of sins. So yun po, mahal ko pong mga kapatid. May nagla-like doon, sino kaya yan? Mahalin po natin ang mga anak po natin. Lalo yung asawa natin, syempre. Ay, nako. Opo, lalo na po tayo. Hello, Sister Sheena. Yeah, I received your message. Yep, but I'm speaking in English though. Yeah, I'm speaking my own tongue, my dear sister. Or yeah, my dear sister. I think your name is Sheena, so it's a girl name, right? So yun po, mga mahal ko pong mga kapatid. Kaya, basta panalangin lang po natin sila. Kasi yung pastor ko, hindi naman niya ako pinapanalangin eh. Sa tingin ko, paano malalaman yung Brother James? Malalaman mo yun. Pero, kahit na ganon, ginawa ko pa rin po yung part ko. Yan, ginawa ko po yung part ko. Kaya ngayon po, mga mahal ko pong kapatid, yun, meron pong simbahan ang Diyos na buhay. Yan, dyan po sa banda po sa amin, sa Malinta. Ang pangalan po ng simbahan na yan ay Two Gospel of Jesus Christ End Times Ministry. Ayan po. So, kung malapit po kayo dyan sa San Jose, mamasyal po kayo, lalong-lalo na po sa anniversary po namin. Si Mayor po, invited po siya. Kasi po, nag-contact po kami nung nag-contact po ang Pearl of the Orient International Theological Seminary po, in College Incorporated po, doon po sa church po dyan. Kapatid ko, nandun si Mayor. Siya pa nga pong nag-ordain po sa akin. Isa sa mga naglagay ng mga, ano bang tawag doon? Basta yun po, yung mga nilalagay po sa katawan, sa damit. Yan si Mayor po. Malaki po ang naitulong ng Two Gospel Ministry sa kanya pong panunungkulan, mga mahal ko pong kapatid. Kung paano nagsimula yan, kasama po ang Remnant of the Lord Jesus Christ End Times International Ministry. Wala pa pong Two Gospel po na. Hanggang ngayon po, nandyan. Ang ministry po, nandyan. Opo. Hanggang nandyan si Pastor Ronald Santos. Hanggang nandyan po siya. Nire-represent po niya ang Remnant of the Lord Jesus Christ End Times Ministry. Yan. Pero, po siya a Fountain of Life po yung church po niya. Nakalimutan ko na po. Sorry po, Pastor Ronald, kung nakalimutan ko po yung pangalan po ng church po niya. Yan, si Pastor Ronald po. Sinuportahan po namin yan. Actually, siya po ang chairman po noon. Noong nandyan po ako, noong 2018. Opo, 2018. Shalom, my brother Shaman. So, I'm still doing my online ministry. Brother, I know English. Please preach the word of God with our Christina brother and sister by online in Pakistan. Christina brother and sister by online. Okay. Yeah, next time, my dear. Yeah. Yeah, just keep on watching me, my dear brother. Shalom, brother Shaman. Look at our sister here, Sister Sheena. Brother, I know. Yeah, English. Please preach the word of God with our Christina brother and sister by online Pakistan. Sister Shaman, look at Sister Sheena here. Yeah, he's in Pakistan also. She's in Pakistan. If you can communicate with them, my dear brother, just communicate with them. But so far, I need to focus to my countryman because they're still awake. My dear sister. Yes. Hello, Sister Maidi. Thank you so much sa pag-share mo. Kung meron kang mga groups, i-share mo, sister, kasi sayang din. Pagpapalain ka ng Lord.
Pagpapalain ka niya kasi ministry po niya ito. Ministry po niya. Yeah, yes, Sister Shaman. Sister Shaman, Brother Shaman and Sister Sheena, I hope you can able to communicate each other because you are both in Pakistan. And somehow, Brother Shaman will explain to you our conversations about spiritual maturity and spiritual camaraderie or fellowship. Yeah. Saan na ako, Lord? Kaya mga kapatid ko, malahin po natin ang mga pastor po natin, syempre. Gabriel, do not too much, okay? Okay. So ito po kasi yun eh. Sa Matthew chapter 24 verse 14. Yan, babasahin ko po sa Tagalog kasi hindi ko po ito binasa sa Tagalog. Yan. Ang nakalagay po dito, at ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipinahahayag sa buong daigdig. Yan. So, magandang balita. Yan, okay. Praise the Lord. Thank you so much, Sister Shaman. Ay, Brother Shaman. Thank you so much. What? Oh, can I say bye to them? Yeah, you can say bye. Say bye-bye. Okay. Bye everyone. Love you. Ay, na. Okay, go back na din. Love you. You cannot stay with the anak ko because yeah, it's okay. Just go there and watch anak ko. Walang mensahe ang Lord sa kanya, kapatid. So it's okay. At ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipinahahayag sa buong daigdig bilang patotoo sa lahat ng mga bansa at pagkatapos ay darating ang wakas. So, ang ebanghelyo patungkol sa kaharian ng Diyos, ito yung gospel of the kingdom of God. Yan po yun. Ang nakalagay po doon, patotoo sa lahat ng bansa. Pag sinabing sa lahat ng bansa, kasama na lahat. Kasama na po lahat yan. Ngayon, paano magiging patotoo ang ebanghelyo patungkol sa kaharian ng Diyos sa buhay po natin? Yan. Yan po yung napakahalagang tanong po sa buhay po natin. Mag-English po ako. Alam ko namang maintindihan po ninyo. Ano daw ang kahalagaan ng gospel of the kingdom of God sa buhay natin? Paano siya magiging patotoo? Ang gospel of the kingdom of God. Yan po. Ang sinabi po niya, at pagkatapos ay darating ang wakas. Ngayon, syempre, ang alam po natin, one gospel lang. Tama po? So, yung kamatayan ng Panginoong Jesucristo, yung pagkaburol ng ating Panginoong Jesucristo, at ang pagkamatay at pagkabuhay niyang muli. So, ito po, So, itong pundasyon mo ngayon. Pero hindi ito talagang pundasyon mo, pero itong ginagamit mong pundasyon. Ngayon, ano ang naging parte ng tatlong ito sa buhay mo sa pananampalataya mo, kapatid? May pagmamalaki mo ba ngayon ang pananampalatayang ito kung bakit ka ganyan? Kung bakit ka nagkakasala? Bakit ka hindi lumalago sa pananampalataya? Hanggang ngayon, hindi ka pa nagtatithes and offerings? Hanggang ngayon, nilalabanan mo pang pastor mo? Hanggang ngayon, nakikipagchismisan ka pa sa mga kapatid mo? Yan bang ipagmamalaki mong death and burial and resurrection? So, hindi mo pwedeng ipagmalaki, kapatid ko. So, ibig sabihin, yung daladala mong pananampalataya ay mali. Tama po? Mali. Mali po ang pananampalatayang dala-dala po ninyo. Kasi ang pananampalataya mo po, kapatid ko, hindi naman pundasyon. O, tatanungin ko po kayo ulit. Ano ang pundasyon ng kaligtasan? Sige nga. Sige na po. Di ba, mahirap pong sagutin? Kasi wala po kayong alam, kapatid ko. Tama po? Wala po kayong alam. Kasi nga po, wala eh. Wala po talaga eh. Ano ang pundasyon ng ating kaligtasan? Kailangan may pundasyon ka kasi naligtas ka eh. Biruin mo yun, naligtas ka, pagkatapos hindi mo alam ang pundasyon mo. Paano kaya nangyari yung Brother James? Hindi ko alam eh. Ikaw ang nakakaalam nun eh, kasi ikaw ang meron yan eh. Kasi kapatid ko, ako, may pundasyon ako at alam ko ang pundasyon ko sa pananampalataya ko. Alam kong pundasyon ko po kung bakit pa ako naligtas, mahal kong kapatid. Pwede po mong ituro sa akin, kapatid na James, sa ngayon hindi pa po muna. Kailangan ko po munang tibagin yung nalalaman mo. Kailangan kong wasakin yan, kapatid ko. Kailangan ko pong wasakin. Bakit, Brother James? Kasi nga, hindi yan ang pundasyon mo eh. Kaya winawasak ko po eh. Winawasak ko po talaga ang kamatayan,
ang pagkaburol, paano naman magiging pundasyon ng pagkaburol? Nakaburol na nga, pundasyon mo pa sa pananampalataya mo. Sige nga, kapatid ko. Sige nga. Wow. Yeah, I like that. Yeah, hallelujah. Okay. Yeah, there's Sister Sheena. Let us unite our brethren in Pakistan. Hallelujah. Praise the Lord. See, even this online ministry, God Jesus Christ is connecting you to each other, right? Hallelujah. Praise the Lord. Yeah, my dear sister. That's the way of the Lord Jesus Christ actually for all of you in Pakistan. But we need to take good care. We need to be careful. Why? I know what is going on in Pakistan. I know. That's why we need to be vigilant doing the online. Because why? If they found out what is going on, they're gonna... I know that. I know that, my dears. Please. Alright? Just a warning. Alright? Okay. Kaya mahal ko pong mga kapatid, hindi mo pwedeng magagawang pundasyon ang pagkaburol ng Panginoong Jesucristo. Kapatid na Brother James, tatlo yung mga yan. Hindi, isa-isahin mo nga Isa-isahin mo kasi sinabi mo, yan ang pundasyon mo. Pagkaburol, sige nga, paano maging pundasyon yan? Ano matututunan mo sa pagkaburol ng Panginoong Jesucristo? Nandun siya, nakahimlay. 3 araw siya nakahimlay, kapatid. Anong matututunan mong pundasyon doon? Yung kamatayan niya, sige nga, Brother James. Namatay ang Panginoong Jesucristo sa buhay mo. Paano ngayon naging pundasyon ng isang patay sa buhay mo? Sige nga. Shalom, Mother Brother Intizar. Sister Sheena, here comes Brother Intizar here in Pakistan. We have 2 gospel ministry, Follower Jesus Christ End Times Ministry in Pakistan. My dear Sister Sheena, you can communicate with him also. Yeah. You can read the conversation, Brother Intizar, because Sister Sheena would like to communicate with us in the ministry. Okay, so I'll be speaking in my own tongue now. Sige kapatid ko, paano naging pundasyon ng kamatayan ng Panginoon si Kristo? Patayin na nga, pundasyon mo pa. Kahit nakikinig ang Panginoon si Kristo sa akin, sasabihin niya sa'yo, isipin din niya, bakit ka nga naging pundasyon ng kamatayan ko? Kahit nga ikaw mismo, sige ikaw si Jose Rizal, di ba sinasamba si Jose Rizal? Sinasamba po siya patay na si Jose Rizal, paano nagiging pundasyon ng kamatayan niya? Sige nga. Hindi ko... Ay, naku po talaga, mga mahal ko pong mga kapatid. Mahal ko pong kapatid. Yeah, shalom, my dear brother and sister. Mga mahal kong kapatid, mahal niyo po ba ang sarili ninyo? Pag sinabing mahal niyo ang sarili ninyo, gusto mo bang pumunta ng langit? Yan pong ibig ko sabihin. Mahal niyo ba ang sarili ninyo? Naku, nandito na tayo. Can you look at that, brother? My daughter, if that is the plumber? Nothing. She left. He left. There's something left on the ground, on the floor? I saw a yellow bag. Oh, okay. Leave it. Kala ko yung plumber na yun. May plumber pa kasing darating, kapatid ko. Sige nga. Paano mo naging pundasyon yun? Kamatayan ng Panginoon si Kristo. Patay nga ang Panginoon si Kristo. Naburol nga siya. Sige nga, paano maging pundasyon yun? Ang sakit po naman magsilita, Brother James. Wala tayong magagawa doon kasi yan ang tinanim mo sa puso mo. Yan ang pundasyon mo. Kuno. Di ba? Ang sakit mo naman magsalita, Brother James. Kailangan ko talaga kayong sabihan ng ganyan, kapatid ko. Kasi nga, para malinisan ang inyong pananampalataya. Yan. Kasi, papalitan ko yan ng pundasyon ninyo. Gusto niyo palitan ko ng pundasyon niyo, kapatid? Kung anong pundasyon ko po, ituturo ko po sa inyo. Ituturo ko lang naman. Hindi ko naman ipapasok sa theology ninyo. Nasa sa inyo yung ipapasok ninyo. Kapatid ka? Sige nga, Brother James, kung hindi ang pagkamatay ng Panginoong Jesucristo, hindi ang pagkaburol ng Panginoong Jesucristo, hindi ang pagkabuhay muli ng Panginoong Jesucristo ang pundasyon, sige nga, Brother James, baka sakaling ma-encourage mo ako. Ano bang pundasyon ng pananampalataya mo? Hindi pala ganoon ang tanong. Ano bang pundasyon ng kaligtasan mo? Ano ang pundasyon ng ating kaligtasan? Yan. Yun po yung tanong.
What is the foundation of your salvation? Yan. Ano ang kaligtasan mo sa ebanghelyo patungkol sa biyaya ng Diyos? Yan. Ano ang pundasyon mo? Kasi nung nanampalataya ka sa ating Panginoong si Kristo bilang Panginoon sarili mong tagapagligtas, meron kang pundasyon. Kaya nanampalataya ka. Yun, hindi yung death and burial and resurrection. Hindi po yun. Okay? So, nice na po ninyong malaman, kapatid ko, para mapalitan niya ang death and burial and resurrection na wala namang kwenta, kapatid ko, sa pundasyon mo, sa kaligtasan mo. Kasi hindi po yan ang nakapagligtas sa iyo. Kaya sinabi ko po kanina paano ka nalinisan sa iyong mga kasalanan? No, sige, Brother James, sasagutin ko yan. Sa dugo ng Panginoong Hesukristo. Iyan ang ebanghelyo. Iyan ang isa sa mga kaligtasan mo. O yun. O ilagay mo na yan, kapatid. Dugo ng Panginoong Hesukristo. Yan. Kanalinisan tayo sa kanyang dugo. Na nabubo saan? Sa cross ng Kalbaryo. Ayun pala. Doon pala yun. Yung palang pundasyon natin sa ating kaligtasan. Yes. Isa yan. Meron pa ba, kapatid ko? Meron pa po. Meron pa pong isa. Ito ang dahilan kung bakit nabubo ang dugo ng Panginoong Hesukristo sa inyo. Ano yun, Brother James? Lagay ninyo sa inyong pananampalataya. Pundasyon ninyo. Ang salita ng Diyos. Yon. Naku, napakasimple naman palang sagot, Brother James. Opo. Napakasimple nga lang po Ang tanong naman, alam mo ba kung ano ang salita ng Diyos na naging pundasyon mo? Yun na naman tanong Hindi mo na naman alam yan, syempre. Di ba? Yun po, dyan nasusukat yung ating pundasyon. Oh. Anong unang pundasyon, kapatid ko? Bakit po tayo nalinisan sa ating kasalanan? Okay, ang dugo ng Panginoong Hesukristo. Sa English, ang tawag dyan, preaching of the blood. Yan, preaching of the blood. Ang pagtuturo patungkol sa dugo ng Panginoong Hesukristo. By His blood, we are healed. Sabi nga niya, di ba, ayaw ko pong umawit kasi nga, makaka-copyright na naman ako. Nakakainis nga itong Facebook. Naka-copyright yung 4 hours ko. Pinipilit kong ini-edit. Ini-edit ko po hanggang ngayon, pabura-bura po ako Kasi may copyright po siya, hindi ko may ilagay sa Facebook. Kasi po inawit ko yung Blessed Be Your Name by Peter Farler. So yun, so ang pundasyon pa ng pananampalataya, ang pundasyon po natin ng ating kaligtasan ay ang dugo ng Panginoong Hesukristo. Yan. Kahit mga pastors, alam po nila yan. Opo, alam po nila yan. Ang dugo ng Panginoong Hesukristo, pinapasok na niya sa death and burial and resurrection, pero hindi po yan, kapatid ko. Hindi po yan. Hindi po. Sige nga, kailan nyo narinig sa pastor ninyo yung dugo ng Panginoong Hesukristo na siyang nagligtas sa inyo? Hindi. Kapatid ko. Di ba? Hindi. Ngayon, sinasabi ko sa inyo, ang nagligtas sa atin ay ang dugo ng Panginoong Hesukristo. Ipaliwanag mo nga mabuti sa akin, Brother James, kahit sinasabi mo yan, meron pa rin kulang Meron talagang kulang, kapatid ko. Sige, punta tayo sa Old Testament. Ito bago ihain. Tama naman. Bago ihain. Tama po ba? Tama. Bago iahin ang isang malinis na tupa, yan, lamb. Bago iahin o bago sunugin yan, tinatagalin dugo. Tama ba? Yan, tinatanggal yung mga intestine, tinatanggal yung puso, ganito, ganyan, yan. Pero wala pong pakialam doon. Ang pakialam ko lang po, yung dugo at yung katawan. Yan, dalawa, dugo at katawan. Yan. Kapatid ko, punta po tayo sa Old Testament para maintindihan natin kung bakit itong Panginoong si Kristo na tao nahihain sa krus ng Kalbaryo. Ano bang connection nyo sa Old Testament, kapatid ko? Ito nga, makinig po kayo, kapatid ko. Kaya hindi yung death and burial and resurrection. Bagsak na naman ang mga pastor dyan.
Magagalit talaga sila akin kapatid ko kasi napapahiya po sila eh. Ayun. Bakit sila naghahain ng mga hayop? Minsan sa isang taon. Alam niyo po ba, mga kapatid ko? Sige, hindi na po ako magtatanong. Basta dire-diretso na lang po ako. Ano eh? Magsulat na lang po kayo. Gusto po ninyong isulat. Ito, dire-diretso na lang po. Hindi na po ako magtatanong sa inyo kasi napapatagal po ako eh. Mahal ko pong mga kapatid, merong tinatawag na mga offerings doon sa Old Testament. May mga hain. Ang hain na yon hindi po siya tithes, okay? Tanggalin yung tithings doon. Pag patungkol sa kasalanan mo, hindi mo ipapasok ang tithings. Offerings lang po. Offerings. O handog. Handog saan? Sa iyong mga kasalanan. So, ang ginagawa po nila ganito. Halimbawa po, makasalanan po ako na sa loob ng 1 taon. Sa loob ng 1 taon, dapat malinisan ka. Yun ang tradisyon o gawain o binigay ng Diyos sa kanilang mga Hudyo. Minsan sa 1 taon. Ang gagawin po nila, ito, kukuha ko ng kambing. O kaya, tupa na lang. Sige, tupa. Malinis na tupa. Ang gagawin ko po ganito. Kung ako isang makasalanang Hudyo, mananalangin ako. Ipapatong ko ang aking kamay sa tupa. Tapos, i-confess ko yung mga kasalanan ko. Panginoon, my God Father, nirape ko po yung ganito. O kaya, pinatay ko po yung ganito. O kaya, nangalunya pa ako, ganito, ganyan, ganyan. O kaya, nagmura pa ako sa kapatid ko, yun, nagbigti dahil sa ginawa ko, ganyan, ganyan. So, nagko-confess siya ngayon. Ngayon, yung kasalanan na yun, spiritually, napupunta sa hayop. Napupunta sa hayop. Yung kasalanan mo, napupunta sa hayop. Paano mangyayari kapatid? Yun ang nakaturo dun eh. Nandun yung batas nila eh. Yan ang problema mo, hindi ka nagdaaral ng Old Testament. Paano naman pa si pastor? Binigay lang sa akin nung pastor sa akin, New Testament. Wala tayong magagawa dyan. New Testament lang naman po kasing binigay ng pastor sa akin, pastor. O kapatid na James. Kaya wala akong alam dyan. O makinig ka na lang kapatid ko. Ibig sabihin, ako na lang, pakinggan mo na lang ako. At least totoo naman kapatid ko. Ito, para pag binasa mo doon, ito nga, totoo nga pala yung sinasabi ni Brother James. So yan, pag makasalanan po ako, itong tupang ito, yan nagpipray ko ang lahat ng mga kasalanan ko. Kung ilang oras kong pinagpipray yun, sige lang, sa dami ng kasalanan ko sa 1 taon. Paano nga naman nila nagagawa yun? 1 taon kasalanan mo, tapos sasabihin mo lang sa isang mga ilang minuto o 30 minutes? I'll give you 1 minute. 1 hour only, okay? Okay. Watch Lord Jesus Christ, alright? I'll turn that off. Inaalaw ko naman yung anak ko na gumamit ng gadgets, pero mga 1 oras lang, ganyan. Tsaka matino naman po yung anak ko eh. So, ganun pag ginagawa ko, pinagpipray ko yung mga kasalanan ko. Sa loob ko ng 1 taon. Di ba? Kaya sinusunog nila eh. Sinusunog nila yung katawan, pero yung dugo, iniipon yan kapatid. Winiwisik yan sa Holy of Holies. O, mamaya pumunta tayo doon. So ngayon, nung nagpag-pray mo na, ito mga Levita, itong mga Levita, yun yung mga kumakatay ng hayop. O, siyempre, kakatayin na yan. Yung kasalanan mo nandun na eh, malinis ka na. Pero, pag namatay ka, punta ka ba ng langit? Hindi. Pupunta ka ng impyerno. Actually, hindi naman impyerno eh. Yung tinatawag nilang Abraham's bosom. Yan, tinatawag nilang Abraham's bosom. Saan yun, Brother James? Yung nakalagay sa Luke. Ang Abraham's bosom po, nasa ilalim ng lupa. Katabi niya yung bottomless pit at saka yung impyerno. Kilala po ninyong mayaman at saka si Lazaro? O, nandun sila. Pag namatay sila, pupunta sila doon. Yung mga taong nag-confess ng kasalanan nila sa hayop. Yan. Kasi po, ang nakalagay po doon, as a remembrance. Hindi nakakapagligtas ang mga hayop na yon. Hindi. Brother James, nakakalito yata yan. Huwag kang malito kapatid ko. Basta itatak mo na lang sa pananampalataya mo. Ang mga hayop sa lumang tipan na ginagawa nilang ganon, nagko-confess sila, isang paalala lang. Inaalala lang ng Diyos yung kanilang mga kasalanan, mga kapatid ko, kasi mayroong darating na tagapagligtas. Mayroong darating na hain pagdating ng araw. Yan, kapatid ko. Ibig sabihin, nung ibinigay ng Diyos yung ganung kautusan na kapag ka nagkasala ka at i-confess mo yung kasalanan mo dun sa hayop at yung kasalanan mo pupunta sa hayop, ang ibig palang sabihin nun,
ay preparasyon sa darating na tunay na hain para sa Diyos. At yan ay ang ating Panginoong Hesus Kristo. Yun po yun. Kaya ang dugo, yan ang naglinis sa iyo sa iyong mga kasalanan. Kapatid ko, itaga mo yan sa inyong puso. Dalawa, ang dugo ng Panginoong Hesus Kristo at ang kanyang katawan. Yan. I am telling them about the crucifixion, my dear brother and sister, that the foundation of our salvation is the blood of the Lord Jesus Christ and His body on the cross. That's the prophecy in the Old Testament. That's why they are killing animals. They removed the blood and they offered the body on the fire. Excuse me. So yun mga kapatid ko. Yun ang dahilan. O ngayon, saan ngayon ilalagay yung dugo na kinuha dun sa hayop na nilagay ko? O ito namang mga libita, yan, kakatayin na yan, ihiwalay ng dugo, ilihin na yung katawan. Yan ang gagawin nila. Actually, ang pagkain ng mga libita, yung mga katawan eh. Yung mga hayop, pag-aaral nila yun. Yun ang pag-aaral, doon sila kumakain, doon sila nabubuhay. Mga libita. Pero, kalimutan. Example lang yun. So, punta tayo sa dugo. Ngayon, yung dugo, kukunin naman yan ng high priest. O, sinong high priest ng panahon na yun? Siyempre, si Aaron. Siya ang kauna-unahang high priest. O, si Aaron naman ito, kukunin niya. Ngayon, itong si Aaron, meron siyang kililing-kililing. Ano yung kililing-kililing? Pagka nag-ice drop ka, kilalalaleng, 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 kilalalaleng. Meron siyang ganon. Dala-dala po niya yon. Tapos meron tali. May tali kapatid. Ang umahawat ng tali, mga Levita rin. Eh, bakit naman ganon kapatid? Nakakatakot naman yata yung kinukwento mo. Eh, matakot ka talaga. Yan ang kabanalan eh. Kaya nga ikaw, ayaw kong magalit. Kaya nga ikaw, ang banal na espiritu nasa buhay mo, huwag ka nang magkasala. Kapatid, yan yun. I'm getting mad. Actually, I'm just putting emphasis of it. You cannot understand that evangelist, right? But my Filipino countrymen, they understood it. Yan mo na. Kapatid ko, yan mo itong mga ibang lahi, nakikinig kahit na nagtatagalog po ako. Ganyan ang pananampalataya nila, kayo. Sige nga, ganyan din ba kayo kapatid? Yan, may ikon yan, may hugot yan. May tali yan na nakalagay sa baywang. Nakakatakot yung kapatid Brother James, sigang ituloy mo nga. Hawakan ninyo yung mga, dapat ninyong hawakan yan. Ganitong nangyayari dyan. So itong pare, itong high priest na ito, si Aaron, dinadala niya yung dugo. Ang ginagawa po niya, pumupunta siya doon sa mercy seat. Sa Ark of the Covenant. Yung mercy seat na yung kapatid ko, nasa gitna yon ng cherubim. I'm telling them about on how they offer the blood in the life of Aaron the high priest in the Holy of Holies, right? In the Ark of the Covenant. So, ito yung dala-dala nila kapatid ko. Dugo. Ang gagawin nitong si Aaron, iwiwisik niya doon. Wisik. Yan, wisik. Doon sa mercy seat. Yan. Ibig sabihin, nahupay na ang galit ng Diyos sa akin kasi nga po, doon sa dugo ng hayop na yun na pinag-pray ko at nilagay ko doon lahat ng mga kasalanan ko. So, nahawi ang galit ng Diyos sa akin. Yan, nahawi. Hallelujah. Lord, thank you. Sasabihin mo, Lord, thank you. Tinatawad mo ako sa lahat ng mga kasalanan ko sa loob ng 1 taon. Ay, sorry, Sister Shaman. I'm so sorry, sisters. I'm always looking at the end of the message. I'm so sorry, dear sister. Not just second time around, many times. I'm so sorry. I'm so sorry. So, yun, mahal kong kapatid. Ano? Minsan sa 1 taon. Kaya nga, nung nanampalataya ka sa ating Panginoon si Kristo, bilang Panginoon sarili mong tagapagligtas, anong naramdaman mo kapatid? Malaya ka. Nagkaroon ka ng kalayaan. Ganon din po yun. Ganon din yung naramdaman nung tao na yun. Nung unang panahon. Sila, hindi nga lang sila ligtas muna kasi wala pang Panginoon si Kristo doon. Isang paalala lang, remembrance. Yun. Sa darating na tagapagligtas nila. Kapatid ko. Sabi mo, Brother James, hindi sila naghahanap ng kaligtasan, hindi po. Ang hinihintay nila yung dugo. Yung dugo na iaali ng Panginoon si Kristo. Yun ang hinihintay nila kapatid para maligtas sila. Hindi dahil sa hari nilang Panginoon si Kristo. Yung dugo na yun.
Yun ang maglilinis sila sa kasalanan nila. Tayo hindi eh. Hindi naman hari ang hinahanap natin. Tagapagligtas talaga. Kapatid ko. Ang tingin nila sa Panginoon si Kristo sa cross, hari talaga nila yon. Pero ang tingin natin, sige nga, anong tingin mo sa Panginoon si Kristo sa cross? Tagapagligtas. Which is tama nga lang naman. Sa una, ang tingin mo sa Panginoon si Kristo, tagapagligtas talaga. Pero pagka naligtas ka na, hindi na tagapagligtas ang tingin mo sa kanya, kapatid. Hari mo na siya. Ganun yun. Oh, di ba? Natututo po ba kayo, kapatid ko? Pinag-uugnay ko yung lumang tipan at saka bagong tipan? Yan ang tinatawag na ng wisdom ng banal na spirito, mahal kong kapatid. Malinis. Hindi ka mahihilo. O, ituloy natin yun. Brother James, nag-enjoy ako dun eh. O, sige, kwento ko po ulit. May tali yan. Yung priest na yun, si Aaron, may tali po yan. May kililing-kililing. Ngayon, habang naglalakad si Aaron, halimbawa, ikaw ang libitan, humahawak ka ng tali. Maglalakad na yan. Ngayon, kapag pumasok na siya sa Holy of Holies, kasi may tilon yan eh. May tilon. May kanyan, hindi mo na siya makikita. Itanong mo si Aaron, gagawin niya, babatingin niya yun. Kililing! Yan. Tapos maglalakad siya, kililing! Yan. Hanggang sa makapunta siya sa Holy of Holies. Kililing, 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 king, 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 king. Yan, narinig nila, kapatid ko. Yan yun. Ano kayong dahilan, Brother James? Mag-isip ka, kapatid ko, bakit kaya? Bakit kaya ganun? Bakit may tali yung high priest na yon? Kasi, kapatid ko, ang pagiging high priest, hindi po madali. Pag hindi malinis ang puso niya, kapag hindi malinis ang buong buhay niya, mamamatay siya on the spot. Pagpasok pala niya doon sa Holy of Holies, patay na yun. That's why being a high priest is not easy. I will change it. Being a pastor is not easy either. Yan. Nasaktan na yung mga pastor dyan. Nasaktan na. Being a pastor is not easy. Being an evangelist is not easy either. Why, Brother James? Because you represent the living God. You represent the blood of the Lord Jesus Christ. You represent the name of the Lord Jesus Christ. How about his body? Well, if you cannot put his body, it's okay. Because you represent the Lord Jesus Christ himself. That's why sinning is forbidden in the body of the Lord Jesus Christ. Kaya ang kasalanan ay pinagbabawal sa buhay ng isang mananampalataya. Pinagbabawal yan, kapatid. Sinasabi ba ng pastor mo yan, kapatid ko? Hindi. Kasi nga, bakit? May grasya naman tayo, kapatid. Okay lang yan. Pag nagkasala, kaya di magpray tayo ulit. Ganyan yan, mga tinuturo nila. Kaya nga walang kabanalan eh. Puro kasalanan. Kasalanan dito, kasalanan doon. Ganun po yun, kaya may tali yan. Kapag hindi na nila narinig yung kililing-kililing na yon, once they never heard the bell from the Aaron's bell, means he died already. For what? For the glory of the living God inside the Holy of Holies. Ano sa pangalan nilo? Jambres bang pangalan nun? Jambres? O Jambez? Like that. They touched the Ark of the Covenant and they died. Well, I'm gonna pray right now. Lord God Jesus Christ, Lord, I pray in the life of Sister Uzma Shaman, my dear Father, right now. In the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth, spirit of fever, come out in the body of Sister Uzma right now. Uzma Shaman, I command you to come out in her body right now and be healed in Jesus Christ's mighty name. And I pray strength upon her right now and renew and restore her strength in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth. I pray healing right now in Jesus Christ's mighty name. And I command you to come out into Tartarus with the chains of darkness, spirit of fever, the devil or evil spirit. I command you to come out in her body right now, Sister Uzma Shaman. In Jesus Christ's mighty name I pray. Be healed. In Jesus Christ's mighty name I pray. Be healed by the word of the living God. Be healed by the blood of the Lord Jesus Christ. I pray. Amen and amen. And amen. Kaya yun po, mahal kong kapatid. Kaya si Aaron, pinipitik na yun. Pagka hindi nila po nila marinig yun, patay na siya. Tatanggalin na siya doon. Hihilayin siya.
Pero hindi naman siya namatay na eh. Hilahin siya doon. So, ilan po bang high priest ang naging high priest doon? Wala naman yatang nabalita eh. Sa tingin ko, wala naman nabalita na namatay na high priest doon sa Holy of Holies. Wala naman po. Matitino yung mga naging high priest nila doon. Kayo mga pastor, matitino kaya kayo? Matitino kaya kayo mga pastor? Mabuti nga po kayo. Buhay pa po kayo hanggang ngayon eh. Napakapalad talaga ninyo. Opo, napakapalad ninyo. Buhay pa rin kayo hanggang ngayon. Yung ibang namatay na eh. Yung iba pong mga pastor, mga kapatid ko sa Pilipinas, kasi ibang bansa, mga namatay na po yung mga yun. Bakit? Pinatay sila ng Diyos mismo. Sabi nila na-atake. Na-atake talaga. Bakit? They are struck by the devil. Pinarusahan sila ng Diyos. Yun, kapatid ko. Ang sakit po naman magsalita, kapatid ko. Edi mag-research ka. Sige pastor, magkasala ka na magkasala. Kung matigas ang ulo mo, sige lang. Magkasala ka lang. Sister Shin. Just pray for, I'm gonna pray for their strength, for their recovery. Yeah, my dear sister. I'll be praying for you after the online. I'll be praying for you, like directly, dear Sister Uzma. Yep. So, ganun po. Yun pong ginagawa kung bakit po nalinisan itong mga taong ito sa Old Testament. O punta po tayo ngayon sa Panginoong Jesucristo. Bakit nakakapagligtas ang dugo? Yun po ang dahilan. Yung dugo doon sa Old Testament. Nilalagyan nila, winiwisik nila doon sa mercy seat. Di ko alam sa Tagalog ng mercy seat na yun eh. Sa Ark of the Covenant. Yun sa arko ng pakikipagtipan. Yun. Sa Ark of the Covenant. Kaya yung pundasyon mo sa kaligtasan mo is ang dugo ng Panginoong Jesucristo. Yan. Hindi yung death and burial and resurrection. Hindi po yun, kapatid. Ang dugo ng Panginoong Jesucristo. How about naman yung katawan niya, kapatid ko? Ang katawan po niya, kapatid ko, yan naman po yung reconciliation. Na-reconcile po tayo. Yan. Ang lalim naman nun, Brother James. Opo. Na-reconcile po tayo. Sa pamamagitan po ng katawan ng Panginoon Jesucristo sa cross, nagkaisa ngayon ang langit at ang lupa at ang mga nasa ilalim ng lupa. Naging isa na po yan. Kaya nakalagay po sa banal na aklat, and every knee shall bow either in heavens or in earth or under the earth. They will proclaim that Jesus Christ is the Lord. Yan. Every knee shall bow and they will confess that Jesus Christ is the Lord, the owner. Yan, ang nagmamay-ari. Yan yun, kapatid ko. O yan. O, ngayon, Brother James, magiging specific po tayo. So, paano mo ngayon magiging pundasyon ang dugo ng Panginoong Jesucristo at ang kanyang katawan? Sa pamagitan po ng salita ng Diyos. Yan. Salita po ng Diyos. Yang ibig sabihin po pala, kapatid ko, ang pundasyon po natin sa ating kaligtasan ay ang salita ng Diyos. Ngayon, yung salita ng Diyos na yun, nandun yung dugo ng Panginoong Jesucristo, nandun yung katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, sa pundasyon natin sa ating kaligtasan, maging specific po tayo. Anong ebanghelyo? Anong ebanghelyo ito? Yan na. Ang ebanghelyo patungkol sa biyaya ng Diyos. Yan, mahal kong kapatid. Naintindihan po ba ninyo? Di ba napakaliwanag? Napakaliwanag. Stop na muna ako doon. Tama na muna yun, mga Pilipinong mga kababayan ko. So, tapos na po ako sa inyo, So, punta po tayo sa mga kapatid dito. Mga naghintay po sila So, I'll be speaking in English, my dear Sister Uzma and Brother Intezar and Sister Sheena and some of the people out there who can understand English. Those are international brothers out there. I'm sharing to them about the foundation of our salvation. What is the foundation of our salvation? Do you know? The foundation of our salvation The foundation of our salvation is the blood of the Lord Jesus Christ and His body on the cross. That's our foundation. Now, how can you connect
for us to understand, or for you to understand, the foundation of our salvation is that the blood of our Lord Jesus Christ and the body of the Lord Jesus Christ is in the Old Testament. That's the reason why. How? Because once a year they're offering a lamb, an offering lamb. How they can do that, my dears? They are laying their hands to a certain animal, like a lamb, and then they are confessing their sins for all that they have done for the whole year. They are confessing their sins. Now, their sins will enter to the body of that animal. Spiritually. Of course, spiritually, not physically. But God the Father saw that. Now, once this person confessed all of his sins for the whole year from a certain lamb, now, here comes the Levites. They are killing the animal. They are removing the blood and separating from the body. So the body will be burned. Some of the animals will be burned and some are not, my dears. Because some of the burning offerings are eaten by the Levites. That is their foods. But that's only information. It doesn't matter. Here comes the blood. Now, the blood of the animal, so that is the sin of a certain person for 1 year. Now, here comes the high priests. For example, Aaron, the first high priest of the living God, the brother of Moses. So here comes the high priest. So the high priest will gonna take the blood that was shed or that was taken from the animal that you have confessed all of your sins. So now all of your sins are now in the blood. Now here comes the high priest. He will go to the Holy of Holies. There's a partition, right? The tabernacle. There's a tabernacle there. A curtain, something like that. And then the Holy of Holies. Now, here comes the high priest. High priest has a robe, and that is the anointing. And high priest has a bell. You know the bell? My dears, a little bell, so that you can hear. Once it will sound, you can hear it. The Levites will hear it. And another, from the high priest, there's a rope. Like a rope. A little rope. My dear. The purpose of that rope, so that if the high priest is not holy, if he is a sinner, he will die on the spot. Once he will die on the spot, they're gonna pull him with that rope. That's the reason why. That's why every time the high priest is walking, he is ringing the bell, so that they may know that he is alive and he is inside the Holy of Holies. Now, once this high priest will enter to the Holy of Holies, the blood that was shed with that kind of animal or the lamb, he'll going to sprinkle to the mercy seat between the cherubim, in the middle between the cherubim. That is done once a year. So which means the confessions of their sins is done once a year. That's it. Now, this is what will happen during that year. For example, Miriam. Do you know Miriam, the sister of Moses? She had committed sin by despising his own brother because his brother Moses married, I forgot the nation of that. Because when his wife died, he married another woman. And then this Miriam doesn't like it. Why you married this woman, And then God the Father struck her and she had a leprosy. A spirit of leprosy. She became whiter as snow. All over her body. That's why once you have committed sins, during that year, you're gonna have sickness. Especially the spirit of leprosy. That's how God struck them. So what will happen? God will not kill them during that time, my dears. For example, Miriam. She wasn't killed. So she was kicked out from the tent, the whole tent, and she was going to stay for 3 weeks, 2 weeks, 1 month, until she will be healed. And then there are priests in there, watch over them. For example, if Miriam would like to show up her body if she is already healed, so she's gonna show up herself before the priest, and this priest will going to observe if the spirit of leprosy is gone.
or healing. My dears. Now, what's the difference between the Old Testament and the New Testament? My dears. So here comes the blood of the Lord Jesus Christ. The firm foundation of our salvation. Without the blood of the Lord Jesus Christ, there's no salvation. Because why? There's no forgiveness. There's no forgiveness of our sins. We are forgiven because of the blood of the Lord Jesus Christ, not because of His death and burial and resurrection. That's why the foundation in theology seminary, it's rubbish. It's garbage, my dears. It's garbage, totally garbage. They've learned nothing. They learned nothing in seminary, my dears. So here comes the theology of the Holy Bible. This is the foundation of our salvation. The blood of our Lord Jesus Christ, who was shed on the cross of Calvary. That's why this Roman soldier, he pierced the right side of our Lord Jesus Christ, my dears. And here comes our purification. Because of that, we are healed. Because of that, we are forgiven. Without that, there's no salvation. There's no salvation. Without the blood, my dears, there's no salvation. That's why His death is nothing, useless. His burial is useless. Of course, when He rose again from the dead, it is very useless. Why? Because He's already alive. He's not our salvation anymore. He's not our Savior anymore. Once the Lord Jesus Christ rose again from the dead, He's not our salvation anymore. He's not. Because why? He's a king. He rose as a king, not He rose as a Savior, my dears. That's why the blood of the Lord Jesus Christ is the key for our salvation. We are cleansed. By His blood, we are healed. Yes, my dear sister Shin. Not the death and burial and resurrection. Even though He is dead, without the blood, it's nothing. Even though He is buried, without the blood, it's nothing. It's nothing. That's why the Lord Jesus Christ says, "You do not know that I can call 12 legion of angels," He said. But no, I will not. The prophecy written to me in the Old Testament must be fulfilled. Why? That He will be offered for our sins. See? Offered for our sins. Where? Isaiah chapter 53. Because of His blood. When the Lord Jesus Christ died on the cross without the blood, and then they took Him out and put them in the coffin or in the cave, no salvation. Useless. He became useless. My dears. So that's it. The foundation of our salvation is the blood and His body on the cross. The body on the cross is reconciliation. To make heaven and earth and under the earth become one. Why even under the earth? Because every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord, from heavens, on the earth, and under the earth. That's why I said that. That's why this evil spirit, Satan himself, will bow down to our God that we serve. And according to Apostle Paul, that he will bruise Satan under our feet. Look at that. He will bruise Satan under our feet. So here comes our Lord Jesus Christ. He's going to take this Satan and put him on the ground under our feet. Simple theology, right? Very simple kinds of theology of our foundation and our salvation. Now you know. Not the death and burial and resurrection, the blood. That's why every time you pray, Sister Shaman, Sister Shaman, pray for the blood of our Lord Jesus Christ. That's why always pray for the blood. Every time you pray, do not forget the blood of the Lord Jesus Christ. How, Brother James? The devil cannot destroy you, cannot come within you, cannot penetrate within you if the blood of our Lord Jesus Christ covers you. Spiritually.
That's why always pray. Every time you pray, Lord Jesus Christ, thank you for covering us with your precious blood that you have shed on the cross of Calvary. Thank you, Lord Jesus, for covering us with your precious blood. That's why preaching of the blood is very, very important. That's why if you go to evangelize people, tell them about the blood. You know, my dear brother, the Lord Jesus Christ died for you. He shed His blood for you. I know that you don't believe the Lord Jesus Christ, that He is the Savior of the world. But my dear, even though you don't believe Him, He died for you. And His blood shed for you. And that blood is the reason why you are forgiven, even though you are not yet confessing your sins. What the Lord Jesus Christ is doing is that He is waiting for you. Waiting for you for you to confess that Jesus Christ is the Lord. That Jesus Christ is your Savior. The Lord Jesus Christ died for you, my friend. His blood is so precious. He cleansed you from all of your sins. How can you prove that? The only thing I can prove is my life. This is my testimony, my dear brother. Look at me. Look at me. Look at my eyes. My eyes is the window of my soul. Look at my eyes, my dear brother. You know the truth? For them to know the truth, let them see your eyes. Let them see your eyes within you. Look into my eyes, my dear brother. Look at me. This is the Lord Jesus Christ in my life, my dear brother. I love you, my dear brother. I love you. I pray that you are one of the missing brother of mine. I pray that you are one of the missing brother of mine. I pray, I hope that you are one of the sisters of mine in our Lord Jesus Christ. A lot of religions out there. A lot of religions. But there's only one who died on the cross and rose again from the dead. There's only one, and that is the Lord Jesus Christ. And He shed His blood for us all, for the remission of our sins. That's Jesus, Jesus Christ. Died in Israel 2,500 years ago, and here comes the people who believes Him, who believe Him as Lord and personal Savior. So here we are. I am one of the best testimony of Himself, my dear brother. Look at my eyes. I am serious, my dear brother. And I love you. I love you by the love of our Lord Jesus Christ. Because when I was young, I'm the same as you. You don't believe to the Lord Jesus Christ. You don't know God. You don't know these people. Even me, myself. But I found out there's a key. There is a key. When I've learned that, my dear brother, I believe Him as my Lord and personal Savior. You want to experience the love of the Lord Jesus Christ, my dear brother? You want to experience it? We can pray. We can pray, my dear brother. We can pray. Of course, it depends upon you on how you can able to share it, right? Because if you are fooling around, they knew them. If your heart is wicked, they knew it. You know the aura, my dear brethren? The aura. The releasing of the Spirit. Transferring of the Spirit. If you're an evangelist and you are dirty, you are filthy, that's why you cannot win them. You cannot win them. Because why? You're fooling yourself around. You thought you're an evangelist, but no. You are devilish. You are a sinner. That's why the Holy Spirit is not working with you. So here comes the pure Son of the living God as an evangelist. They love the people. You know one thing, if they don't believe, even though you are telling them, even though you're not telling them, my dears, even though they don't believe them, ask them for you to pray for them. My dear brother, can I pray for you? If you would like, please. I would like to express my love to you by prayer. They love it. They love it. But Satanists, you cannot do it because the devil will gonna move in them. You cannot do that to a Satanist. You can do that to agnostic and some other people, but to Satanists, no, you cannot do that. Because the devil inside them will burst out. That's why before you pray for a Satanist, cast the devil out first. If they are willing to be casted out. My dears. That's how it is.
You need to tell them, look into my eyes and see. Not like that, you know? And see the goodness of the Lord Jesus Christ. Not like that, my dears. That's how I evangelize actually, you know. Did you feel the love of the Lord Jesus Christ, my dears? I'm evangelizing. I am giving you an example. That's how it is. Because the evangelism is about relationship. Not death and burial and resurrection. Take that out, my dears. You cannot use that, my dears. You know, for you to understand the nature of the end times ministry, remove 100% what you have learned in seminary. They are rubbish. Take them off. It's useless, my dears. It's useless. Let the Holy Spirit reveal who you are. And let the Holy Spirit tell you everything that you need. And that is your foundation that will reflect to your nature. And within your nature, it will be released to the people. That's why there is love. Why? Kingdom of God. There is joy. Why? Because of the Holy Spirit. That's why every time you talk to the non-believers, you have peace. You have peace. Either they accept it or not, it doesn't matter. They have peace. You have peace, my dears. Okay? So, I am done with the brethren. Can we pray? Our God, Jesus Christ, thank you so much for this wonderful, simple, tiny-weeny Bible study. My God, Jesus Christ, thank you so much, Lord. And Wait, Daddy! Please don't finish it! okay, come here. Oh no. Why oh no? I'm not yet finished. Take off your eyeglasses. Okay? My wife would like to join me in praying. Oh, come here. Do not cry while you're praying. Come here. Alright, so let's pray now. Okay. Oh, Okay. how do you pray? Like this. Okay, let's pray. Wait. Oh. Oh, sorry. Nee. Like that. Our dear Father, Oh, dear Father, thank you so much thank you so much for blessing our brethren for blessing our brethren in the online ministry. and the online ministry. Thank you so much, Lord Jesus Thank you so much, Christ, Lord Jesus Christ, because you died on the because you cross died on the cross, and we are healed and we are healed because of the blood because of the blood that you have shed that you have shed in the cross of on Calvary. the cross of Calvary. Dear Lord Jesus, Dear Lord Jesus, thank you so much for thank you healing for healing Sister Uzma Sister Shaman. Usman Shaman. And thank you so much for the comfort Thank you so much for the comfort to the family to the family of our brother our brother who died who died in Pakistan. in Pakistan. Lord Lord Jesus, Jesus, please comfort them please comfort them and give them peace. and give them peace. Thank you so much, Lord God Father, Thank you so much, Lord, for your Father, loving for kindness your loving kindness and tender mercies. and tender mercies. Create in us Create in us a clean heart, O God, a clean heart, O God, and renew and renew a right spirit within and us. spirit within us. Restore to us Restore to us the joy of our the joy salvation. of our salvation. Thank you so much, Lord Jesus Thank you Christ, so much, Lord Jesus Christ, for being our Savior for being our Savior and our King. and our King. In the name of the In the Father, name of the Father, and of the and Son, of the Son, and of the Holy Spirit, I pray and we pray. and we pray. Amen. Amen. Yan. Kiss na. Yung sa bila. Oh, say bye-bye to them. Yeah, bye everyone. Yan. Bye, guys. Yep. So that is my daughter. My sweet, sweet, sweet daughter. I love you. Yeah, I'm finished. Yeah. Bye-bye. Okay. So, shalom my dears. Bye-bye.